Mag-change oil naman tayo ng motor ngayon. Di na natin masyado na sikaso to. Kinukulang na sa TLC, baka magtampo na. Andito lang kadalasan yung drain plug sa gilid. Yan lang yung tatanggalin para i-drain yung engine oil. Pero meron din yung pinaka main plug dito sa ilalim. Andyan yung strainer na may spring, kaya mas okay dyan i-drain para pati yun malinisan. Ready muna tayo ng pangsahod. Tinatabi natin yung mga ganito kasi sakto to gamitin dito. May hawakan sa gilid. Ipat lang natin dito. Tapos gamit tayo ng socket para tanggalin yung plug. Kadalasan 14, di ko lang sure sa ibang motor pero dito sa Mio 14. Tapos luwagan lang natin hanggang sa pwede na kamayin. Alalay lang kasi pag nasobrahan sa puwersa pwedeng mabasag to. May nabibili naman kung sakali pero mahirap mabasagan pag may naiiwan dyan at di na matanggal ng tools. Baka machine shop na bagsak nun. Ito nga pala yung spring tsaka strainer pero sumunod kamot moves. Hoy! Ayan, bumulwak. Hindi pa natin dapat kinuha agad. Hinayaan lang sana muna madrain. Tsaka ako na lang naalala, dito nga pala muna dapat magdrain sa plug na to. Mas safe magsahod ng sahig pag galing dyan sa side. Pag natapos na umagos, tsaka lang bubuksan dito sa ilalim para patuluin masimot. Ayan tuloy, nagkalat pa tayo. Dagdag trabaho pa maglinis ng lamutak. Epic fail pero di ko na inedit para at least makita na sample. Oo, sinadya ko talaga yun pala para i-demonstrate na ganyan ang mangyayari. Anyway, ito nga pala yung drainer. May kasamang spring. Linisan na muna natin to. Humugin lang ng gas. Tsaka brushin. Ayun yung mga dumi. Putputin natin hanggang loob para matanggal lahat. Pagkatapos ibabad saglit, hugasan na natin ng tubig sabon. Kailangan tuyuin ito mabuti pagkatapos. Kung may blower, mas maganda. Pero kung wala, okay lang kahit bilad lang sa araw. Basta matuyo. Ito palang o-ring, tatanggal din to para mas madali linisan. Tsaka para ma-check din kung okay pa. Pag sira na kasi, hindi na pwede ibalik yan. Kailangan na palitan ng bago. So far naman, ito okay pa. Pag sureball tuyong-tuyo na talaga, pwede na ibalik. Spring muna, tapos strainer. Ganyan siya ikakabit. Pag higpit, alalay lang din. Pag naramdaman na humigpit na, yun na yun. Hindi na kailangan sagadin ng puwersa para hindi ma-over-tighten. Side stand muna bago yung salin ng bagong langis. Andito kasi yung pagre-refillan sa kabila. Kamay lang para tanggalin tong dipstick. Kung hirap, pwede gamitan ng plies pero lagyan muna ng basahan kasi plastic lang to, baka mabasag. Tapos gamit tayo ng imbudo pang salin. Pagdating sa oil, check mabuti kung tama yung specs at dami ng langis na ilalagay. Nasa service manual naman, check na lang online kung walang copy. Yung brand ng langis, personal preference na lang, pero yung viscosity at sukat, mas safe kung susundin yung nasa manual. Etong langis na nabili natin, saktong 800 ml na to, kaya di na kailangan magsukat. Salin lahat to hanggang masimot. Balik lang natin tong dipstick, hand tight lang ulit. Tapos okay na. Start na natin, kickstart muna sa unang start. Tapos hayaan lang tumakbo yung makina ng naka-idle para umikot na yung bagong langis sa makina. Hayaan lang natin ganyan, mga 10 minutes pa bago natin patayin. Last but not the least, etong maruming langis. Salin natin dito sa basyon ng bago para madali itapon. Tsaka para magamit pa natin tong drain tray sa susunod. Ayun, simple lang mag-change oil ng motor. Basic tools lang kailangan, safety DIY sa bahay. Basta huwag kalimutan maging responsable sa proper disposal at mag-ready ng ekstrang basahan. Kahit madali lang, paglutang, hindi mo sabi kung anong pwede mangyaring kapalpakan.